Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan po yung tungkol po kung bakit po daw meron pong mga sekresyon o mga nana na lumalabas sa puwerta ng mga inahing baboy pagkatapos pong manganak. Kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayon po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan po yung tungkol po sa mga inahing baboy po na pagkatapos ng anak pero after 1 to 3 days or 5 days, mayroon daw pong mga sekresyon o mga nana na lumalabas mula po doon sa kanilang puwerta po mga kaibigan. Ito po isang sign o positive sign ng ating inahing baboy po ay mayroon pong magandang progress mula po sa recovery, mula po na sila ng anak. Kasi ang ibig sabihin po niyan, kapag meron pong mga secretions na lumalabas po mula po doon sa kanilang puwerta na mga nana, whitish secretion or mga o kahit anong secretion po na lumalabas po doon sa kanilang puwerta, ang ibig sabihin po ng mga kaibigan ay nagkaroon ng magandang constriction yung matres ng ating inahing baboy. Kaya lahat pong nasa loob ng kanyang matres o doon sa loob ng kanyang uterus ay nailabas niya po lahat. Kasi yung matres o yung uterus nating mga inahing baboy ay bumabalik na po sa normal. Kasi usually po mga kaibigan, yung uterus po nating mga alagang baboy, kapag hindi po sila buntis, maliit lang po yan. Mga ganito lang siguro or mas maliit pa dito. Kapag sila po nabubuntis, mag-i-expand po yan parang balon. Kasi mayroon na pong mga biik doon sa loob ng kanyang matres. So mag-i-expand po yung uterus ng ating baboy. And then, kapag yan po ay manganak na po yung ating inahing baboy, dahan-dahan po yung mag-constrict para naman yung mga biik na nasa loob ay mailabas niya. So, kapag nailabas na po lahat yung biik at saka nagko-constrict na po yung uterus o matres ng ating inahing baboy, yung portion po kung saan nakadikit yung inunan o yung placenta, yan po ay magkakaroon ng laceration kasi mapupunit po yan. Kasi yung placenta po ay nakadikit po sa lining ng ating matres ng ating inahing baboy. Dahil po, doon po dumadaan yung mga oxygen, carbon dioxide, vitamins, minerals, mula po sa kanilang mama pig papunta sa biik habang nagbubuntis pa lang. Kapag nailabas na po yung mga biik, wala na pong silbi yung placenta kasi wala na pong biik na gumagamit, dahan-dahan din po yung magdi-detach doon po sa uterine lining ng ating inahing baboy. So kapag nadi-detach na yan, magkakaroon niya ng parang laceration o parang sugat doon sa loob. Then, kapag nailabas na yung placenta, dahan-dahan namang magkukonstrict yung uterus. At saka yung mga sugat sa loob niyan ay masi-sealed out niya. Kaya, ma-prevent natin yung bleeding. Kaya, kapag hindi po nagkukonstrict agad yung uterus ng ating mga inahing baboy, ang tendency diyan ay magkakaroon ng vaginal bleeding. Kasi, yung portion kung saan nakadikit yung inunan o yung placenta ay patuloy yung kanyang pagdudugo. Kaya importante talaga magkukonstrict agad yung uterus ng ating inahing baboy. Kaya po pag-aabot ng 1 day to 5 days, yung mga secretions na ilalabas ng ating inahing baboy ay hindi na po siya bloody o hindi na po siya kulay dugo, kundi mga nana na po o yung mga parang tubig na po yung lumalabas. Kasi po, na-sealed out na po yung area kung saan po nakadikit yung inuna ng ating inahing baboy. So, nagkukonstrict na po siya. Kapag nagkukonstrict, nasi-sealed out yung mga sugat, and then, wala na pong dugo na lumalabas sa portion po na iyan po mga kaibigan. Kaya po, ang lumalabas na lang po dyan ay mga nana at saka mga parang tubig na lumalabas po doon sa puwerta ng ating inahing baboy. So, yan po ay positive sign na yung ating inahing baboy po ay nagkakaroon ng magandang recovery doon po sa loob ng kanyang uterus pagkatapos niyang mga anak po mga kaibigan. Yan po ay hindi po siya sign o sinyalis ng infection. Pero, kapag yung lumalabas sa puwerta ng ating inahing baboy po na mga nana ay mayroon pong baho o foul odor, talagang masangsang na amoy, indication po yan na mayroon po siyang infection. Pero naman kapag walang amoy, walang baho, ano lang siya, nana lang siyang lumalabas, yan po ay positive sign po mga kaibigan. Kapag naman medyo mabaho yung lumalabas sa secretion doon po sa puwerta ng ating inahing baboy, dan po turukan niyo po ng ruby pin strip kasi po kapag mayroon pong mga amoy, ang ibig sabihin mayroon po yung infection.
Pero kapag wala pong amoy po mga kaibigan, ang ibig sabihin, wala po yung infection, kundi positive sign yan na nagkakaroon ng magandang recovery ang uterus ng ating inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Asa na naman po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po tungkol po sa mga nana ng lumalabas doon po sa puwerta ng ating inahing baboy pagkatapos silang mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.